Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Sincere Pagsisi. So, tayo, magkakasala tayo. Araw-araw yan. Pero kung aware ka sa mga gawain mo, then, ay ma-improve ka everyday, di ba? So, kailangan natin, kung nagkasala tayo, matuto tayo sa anong nangyari. Bakit nagkasala ka? Tapos, sabihin mo, like, okay, kunwari, nagkasala ka sa pagmura. Okay? So, ayaw mo naman yun gawin. Alam mo, hindi tama yun. Pero, bukas, kunwari, gusto mo, or hindi na gusto mo magmura, nalabas, malapit na malabas sa bibig mo. Tapos sabi mo, ay, hindi tama yun. Hindi, ganon, kasalanan to. So, na-improve ka, di ba? Bakit na-improve ka? Kasi, natuto ka sa kahapon. Na-remember mo yung kasalanan mo kahapon. And that's how we improve, araw-araw. Tapos mamaya, ayaw mo na magmura. Hindi na nalalabas sa bibig mo. Iba kang tao na. You see? And yun ang importante. That's where, how you gonna enter heaven. Hindi yung, kasi tayo, naturo tayo sa mga simbahan, mga pare, mga pastor, yung pagsisi, ay hingi ka ng patawad. Diba? At, Lord Jesus Christ, patawarin mo kami, nagkasala kami ulit. Tapos when nasabi mo yun, napatawad ka na ni Jesus Christ. Okay ka na, diba? Hindi yun. Hindi pagsisi yun. Yun, ibig sabihin na guilty ka sa kasalanan mo. Pero meron bang nagbagong buhay mo ba? Yun ang importante. Fruit of your repentance. Dapat transformation ang kailangan mo para pumasok sa langit. Bagong buhay. Hindi na yung noon ng nakakasala ka, ng worldly ka. Ayaw mo na yun. Magbago kang buhay. So, when gawa mo to parate, you'll gain more wisdom, understanding, discernment, discretion. Tapos kung sabihin mo kay Holy Spirit at Jesus Christ, Lord, tulungan mo ko para mag-repent ako. Gusto ko pumasok sa langit. Gusto ko transformation. Remember, papasok ka sa langit kung meron kang transformation. Hindi nang mahingi kang patawad. Tapos, yun na. Unless, di ba sabi ko parati, unless nasa deathbed ka na, hingi ka ng patawad, yun na yung pagsisi mo. Kasi wala kang action, di ka na pwedeng magawa ng iba eh. By words lang eh. Kasi hindi mo alam, mamaya patay ka na eh. So yun ang pwede sa mga taong malapit na mamatay. Pero kung malakas ka pa rin, hindi fruit of repentance yun. Okay? So, homework natin yan, araw-araw. Hindi ng isang araw lang. Every day, may improve tayo. That hindi ka before ng worldly, lahat ng focus mo sa pera, mga parties. Wala yun. Wala yun. Kasi hindi mo alam kung mamaya patay ka na. Wala yun. Tapos saan ka pupunta when mamatay ka? Doon sa langit? Kilala ka ba ni Jesus Christ? Alam mo, si Jesus Christ, kilala ka niya kung nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Paano mo alam ang kalooban ng Diyos kung hindi mo natanong sa Kanya anong kalooban niya? Araw-araw yan, tanungin mo.
Hindi ng isang araw, araw-araw yan. Habang meron ka pang buhay, hinga sa katawan mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos. It's worth it. It's worth it to go to heaven. Pero kung tamad ka, ayaw mong gawin ang kalooban ng Diyos, gusto mong gawin ang kalooban mo, i-please ang mga tao, hindi ka kilala ni Jesus Christ when mamatay ka. Sasabihin niya, pupunta ka sa impyerno, katulad ng lahat ng mga unbelievers. Pero believer ka. Ang sakit yun, di ba? So, warning lang to sa atin at homework natin. Take it seriously. So this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.